Pinawi ng Health Department ang pangamba ng publiko kaugnay sa napapaulat na pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit partikular sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Isang linggong hindi nakapasok sa eskwelahan ang anak ni Jenny na grade 1 student. Nagkaroon kasi siya ng ubo at sipon na may kasamang lagnat. Nababahala si Jenny kaya agad niyang pina-check up ang bata para hindi na lumala ang sakit. Lalo pa at naglipanan na naman ang mga sakit ngayong madalas ang pag-ulan at lumamig ang panahon. Kahawa-hawa yung mga estudyante. Mahirap din magkasakit ng mga bata. Wag na lang pong papasukin yung mga batang nagkakasakit para hindi po magkahawaan. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa napapaulat na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit partikular na sa Metro Manila. Base kasi sa talaan ng DOH, umabot sa mahigit 120,000 ang naitalang kaso ng influenza-like illnesses simula January hanggang September 27, 2025. Mas mababa yan ng 8% sa mahigit 130,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inaasahan naman ng kagawaran na tataas pa ang bilang na ito dahil sa malamig na panahon. Ang influenza-like illnesses ay ang mga nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng impeksyon sa ilong, lalamunan at baga. Ilan sa karaniwang sintomas nito ay sipon, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at panghihina. Payo naman ng espesyalista, kapag ka naman may mga sintomas, maganda kung makaka-face mask na sila or wag na munang pumasok para alagaan muna sa bahay, makapagpahinga and gumanda ang resistensya ng bata. Kapag ka yung mga kaklase, mga kalaro, or even mga kasama sa bahay na may sakit, immediately dapat gamutin na para hindi na pumarat ang magkahawa-hawa pa. Matatanda ang sinuspinde ng Department of Education ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa Metro Manila simula ngayong araw hanggang bukas October 14 dahil na rin sa tumataas na kaso ng influenza-like illnesses at maging sa sunod-sunod na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Pilipinas. Bibigyan ito ng pagkakataon ng mga paaralan na magsagawa ng disinfection, sanitation at building inspection. Sa Tandang Sora Elementary School sa Quezon City, nagsimula ng maglinis ang ilang guro at personnel staff ngayong araw. Marami rin daw kasing mga guro at estudyante ang nagkasakit na karamihan ay nasa kinder hanggang ikatlong baitang. We prepared the school, especially dito sa disinfection ng mga classroom, and nagko-conduct na kami ng malawakang paglilinis sa bawat silid-aralan at sa mga offices nito. Ipinauubayan na rin ng ahensya sa pamunuan ng mga pribadong eskwelahan kung magkakansela na rin sila ng klase. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.